Jelly, ano naman yung update kay Pat at yung pagpunta niya sa mga PLHIB? Pat, anong balita sa'yo? Ang buhay ng tao ay isa lamang, kaya dapat pangalagaan at ingatan para ang tunay na ganda ng mundo ay ganap na masilayan. Pero para sa ilan nating kababayan, ang ganda ng mundo ay nagiging limitado dahil sa takot sa isang hindi pangkaraniwang karamdaman. Ang Human Immunodeficiency Virus o mas kilala bilang HIV ay isang uri ng virus na umaatake sa immune system ng isang individual sa pamamagitan ng pagpigil sa mga cells na tumutulong sa katawan na lumaban sa impeksyon. Kaya ang mga nagkakaroon nito ay nagiging mas mahina ang depensa sa mga mapanganib na karamdaman. Gayunpaman, ang sakit na ito ay hindi katapusan ng lahat at hindi ito dapat katakutan. Yan ang panawagan ng organisasyon na nakilala namin dito sa Pasig City, ang Project Red Ribbon. Actually, ang Project Red Ribbon ay nakipag-partner sa Department of Health para ma-address yung issue to, no? So, ang Project Red Ribbon ay care management support. Basically, nakafocus kami sa pagtulong sa mga taong may HIV. So, initially, tumulong kami sa pagbibigay ng mga services. Example, medical, financial, nagbibigay kami sa mga bata ng mga milk, formula, nagbibigay kami ng counseling, no? Nagbibigay kami ng testing. So basically, kami ang naging arm ng Department of Health sa community, no? Para makatulong kami sa mga taong may HIV. At hindi lamang 'yan, kami rin ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga taong may HIV kung sila ay kailangan yung tinatawag naming link to care, kung saan kami ang tutulong sa kanila pagdala para makapunta sila sa mga treatment facilities. Nagsimula sa iilang tao, puso ang pinaigting, tapos yung adhikain na tumulong na right now isa siya sa pinakamalaking foundation here in the Philippines na kung saan more than 8,000 people living with HIV ang natulungan na namin at kami lang ang isang organization na natatangi na merong duyan program para sa mga children living with HIV. Nabanggit nyo nga po ang Duyan Project. Ano nga ba ang Duyan Project? So, ang Duyan program kasi, dahil tumataas yung mother-to-child transmission, ang ibig sabihin nun, otherwise known as vertical transmission, ang mga nanay na merong HIV, napapasa nila yung kanilang HIV sa kanilang mga anak. Oo. Kaya doon nag-focus ang Project Red Ribbon. Masakit sa loob kasi pataas ang mother-to-child transmission dito sa Philippines. When in fact, most of the Asian countries pababa na, ang Pilipinas pataas ng pataas. Tapos nagulat kami, Pat, ang daming mga treatment facilities ang may mga bata at maraming kakulangan sa mga pediatric medicines at ang daming kakulangan sa pagtulong at pagbigay ng atensyon sa mga bata. Kaya ang Project Red Ribbon, sabi namin, bakit hindi natin bigyan ng atensyon etong population na to? Ngayon, lumaki yung programa namin. We have more than 150 children. What we look into is the holistic approach. Hindi lamang ang pangangailangan mo dahil sa gamot. May pangangailangan ka ring emosyonal, sa trabaho, laban sa stigma and discrimination na tinatawag na related sa HIV and AIDS, paano mo bubuuhin na kung saan as a human being, tatayo ka as an individual na ikaw kaya mong tumayo on your own kahit may HIV ka. Nabanggit mo nga, sir, yung mga stigma. Paano nga, at maraming natatakot sa virus na ito, ano nga ba ang mga misconceptions po sa virus na ito? Pag etong ganitong tao, payat. Sabihin na nating siya ay bading, no? O kaya payat, may sakit. Ay, baka may AIDS na. Diba yun yung preconceived notion natin? Parang yung condoms, meron tayong stigma doon. Yung parang pag gumamit ka ng condom, ay baka promiscuous ka na. Diba? Parang HIV test, ay baka may HIV ka kaagad. Diba? Ganon yung stigma. May judgment right May away. judgment. Oo, ito yung personal judgment mo. Although ang HIV, it's just a virus, but
stigma is the killer. Pag nandun yung stigma, may takot. May takot ka, number one, magpa-test. May takot ka, gumamit o mag-access ng mga services. Number three, kung ikaw ay may stigma, ayaw mo magpagamot kasi marami ka makikita sa treatment facilities. Paano natin mapipigilan yung stigma? Education is the best way. It's a human right to health and information. Kailangan malaman nating lahat na meron tayong epidemic ng HIV, meron tayong mga pamamaraan to prevent HIV, meron tayong libreng test, meron tayong libreng gamutan, meron tayong mga treatment facilities na kung saan nagbibigay ng mga serbisyo. Dahil sa vertical transmission, marami sa apektado ng karamdamang ito ay kababaihan, partikular sa mga ina at may pagkakataong naipapasa rin sa kanilang anak. Gaya na lamang ng nakita nating si Ana, hindi niya tunay na pangalan, isang ina na HIV positive patient. Kailan mo nalaman na ikaw ay nagpositibo sa HIV? Ano po, year 2016. Nung mag-a-apply po sana ako mag-abroad. And then bumagsak po ako sa medical. Doon mo nalaman ng resulta. Yes po, nag-positive po ako sa HIV. Maaari ba namin malaman kung saan mo nakuha yung HIV? Nag-positive ako sa medical. May na-recommend po silang hospital sa RITM. In-interview ako, inalam po nila yung mga Pasko, and wala naman po akong ibang naging partner, yung asawa ko lang ngayon. Bali, pinaka-history ko is blood transfusion. Blood transfusion mo nakuha. Yes po. Nung mga anak po ako sa panganay ko kasi nasalingan ako ng dugo. Yun nga, nung sa medical, in-advise din po nila na pag pumunta daw po ako ng hospital sa RITM, sama ko daw yung dalawang anak ko para ma-check din. Kasi tinanong nila kung nagpapa-breastfeed ako. Pareho silang breastfeed. Yung bunso ko po yung bali yung pinaka-tinamaan. Halos monthly, may ubo, sipon, lagat, hindi nawawalan. Parang naluto na sa antibiotic. Kasi yun pala yun, kasi yung virus sa katawan niya mataas na. Paano nakatulong ang Project Red Ribbon sa'yo at pati na rin sa anak mo? Sinama na nga kami sa Duyan program. And then, doon na po nagtuloy-tuloy. Nakatulong po siya in a case na mas madaling tanggapin yung sitwasyon namin. Siguro po, nakatulong din sila in a way financially kasi that time, nagbigay po sila ng livelihood assistance po sa amin. Tsaka malaking tulong ka rin para sa iba, para magbigay din po ng inspirasyon tsaka tulong at magbigay ng dagdag kaalaman tungkol sa HIV. Paano mo binibigyan ng gabay? Paano mo sinasabi sa anak mo na okay lang yan? At paano ba siya binibigyan ng motibasyon at inspirasyon para lumaban araw-araw? Kinakausap ko sila, lalo na yung pangalan ko since nakakaintindi na siya. That time kasi, nung sa hospital, sinasama-sama ko na rin siya sa mga HIV 101. Matalino naman yung ano ko, naintindihan niya yung sitwasyon. And then, sinabi ko na lang na, siguro pinaintindi ko na lang din na hindi mo na pwede basta-basta sabihin sa iba, kahit ka-close niya pa. Kasi, malawak pa rin yung stigma and discrimination pagdating sa HIV. And then, lalo na bata siya, hindi nila maintindihan ng iba. Ano na lang ang mensahe mo para sa mga taong parehong pinagdadaanan ng sitwasyon mo? Laban lang. May buhay pa. There's life after HIV. Nabanggit mo kanina yung mga stigma na tungkol sa HIV. Ano naman ang mensahe mo sa mga taong may ibang pananaw tungkol sa HIV? Baguhin nila yung ano nila, yung pag-iisip nila, maging open-minded. Walang taong may gusto na magkaroon ng HIV. Hindi nila ginusto yan. And kahit sino pwedeng magkaroon, pwedeng mahawa. Nakausap din namin ang anak ni Ana na si Andrew, HIV positive. Nung una po, wala po talaga akong idea kung ano po ba to, bakit para sa ibang tao parang apaka-big deal sa kanila. Nung pagtagal-tagal din po, nalaman ko rin po siya kung ano siya dahil sa hospital nga po na inaaritan namin sa RITM po. Kada 3 buwan po kinukuha na kami ng dugo, nainom po kami ng gamot gabi-gabi. Doon po ako nagtaka kung ano po ba yun. Parang hinayaan ko na lang din po. Parang, ganito na ako maubuhay. Kasi po, wala na rin pong kwentang magdabog-dabog po ako, iyakan po yung sakit kasi
wala na nga po kasing magagawa pa. Si mama po, malakas po siyang tao. Hindi niya po lagi pinapakita sa amin yung ano niya, pero nakikita naman po namin na nagsistruggle din siya. Pangarap ko po para sa mama ko tsaka sa kapatid ko po is tuloy po silang maging malakas. And sana po makamit din po nila yung gusto nila. Sa mga katulad ko po na may sakit din, ganito katulad ko ng sitwasyon, huwag po kayong matakot. Lumapit po kayo sa tamang tao na tutulungan kayo makalagpas sa dinaraanan. Sa Project Red Ribbon po, maraming salamat kasi sobrang dami na po tulong na bigay sa amin ng kapatid ko. Hindi sintensya at lalong hindi pagiging salot ang pagkakaroon ng HIV. Hindi pa man natutuklasan ng gamot para rito, maaari pa ring mamuhay ng normal ang taong mayroon ito. Maagang pagtuklas, kamalayan, at maagap na pagkilos. Yan ang kailangan para ang virus na ito ay malabanan. Mahalaga ang advokasya ng Project Red Ribbon para sa ganitong sitwasyon. Paano nga ba natin sila masusuportahan? Jelly, Manoy Wilbert, balik muna sa inyo. Para sa mas malinaw na perspektibo tungkol sa PLHIV, eto may mga kinausap akong experts. Welcome, Miss Jelly. Hello! Kamusta po kayo? Welcome to Love Yourself. Yes! Andito naman tayo ngayon, kasama natin si Dr. Ronvin Pagtakhan, na hindi naman tayo magtataka, kung bakit siya ang Executive Director and Founder of Love Yourself because ang dami niyang info isi-share sa atin today. Hello, good morning! Hello po, good morning, Miss Jelly. Pag-usapan ka agad natin, let's get straight to the point. Let's talk about HIV. Mas marami ba talagang tao nagkakaroon ng HIV these days? Well, I think it's a double-edged sword. So HIV here in the Philippines, it started around 1984. And nung mga panahon na yon, nag-start siya with sex workers, overseas Filipino workers. Na transmitted sexually. Yes, na transmitted sexually. And most of the clients are women. And then the government, the Department of Health did a program. Maraming mga programa nung panahon nila. Flavier, talaga pong nalunasan talaga natin na bigyan ng mga programa. Kaya lang, hindi nila napansin nung time na yon na merong silent epidemic. Nung time pa lang na yun. It's the MSM, yung males having sex with males and transgender people na nagkakaroon ng HIV pero hindi masyadong natuunan ng pansin. So doble na, dumami na yung mga tao. So around 2008, biglang boom, sumabog na yung epidemic. Yeah. So nag-multiply siya around 20 times. Yes, yes. Pagkatapos ngayon, every year, nagmumultiply siya ng around 2 to 3 times. Just last year, we had around 16,000 new cases. This is all sexually transmitted. But then these days, marami nang pumapasok na yung mga ina na positive ay naipapass on nila sa anak. But it's not a 100% thing, no? Not all HIV positive women pass it on to their babies, yung pinagbubuntis nila. Some do and some don't. Ngayon, ideally, during the first trimester pa lang ng pagbubuntis ng nanay, dapat nagpapaprenatal, yung pagpapacheck up ng mga nanay sa doktor para malaman natin kung yung nanay ba ay may sakit. Okay. Kasama kasi sa ginagawa ng mga health centers natin na part ng, aside from the pregnancy test, ay may HIV testing na opt-out. Sa preventive natin, si mommy dapat magpapacheck up siya during the first trimester. Doon palang malalaman natin eh. Pag nalaman mo, bibigyan na natin ng ARV si mommy. After 6 months, matitignan na natin yung dugo na, malalaman natin yung viral load na tinatawag. Yung viral load, pag umabot sa undetectable levels, ibig sabihin hindi na nakaka-transmit yun. So there is a chance na hindi siya makahawa. Okay, ganun Up to na palang. 100%. Oh, really? So, ganun na pala ang HIV ngayon. May ang laki ng pinag-iba niya sa HIV nung araw. Pero ito na ang tanong ko, yung stigma. There has always been a stigma correlated with HIV. Especially in the beginning. Totoo. Hanggang ngayon ba may ganun pa rin? O mas tanggap na ng lahat? Well, generally, mas tanggap na siya, pero the stigma is still there, Miss Jelly. Kasi, Because of how it is perceived. perceived Perceived by people na
who know less. The only way for you to get HIV is number 1, blood. Transfusion or through blood to blood, Blood to blood. blood to sugat, yung mga ganyan. O kaya naman unprotected penetrative sex Mhm. for which may expose yung tao sa mga bodily fluids. Fluids. Pero hindi basta-basta bodily fluids. Ang bodily fluids lang ay semilia, Mm-mm. hima, yung sa babae, o kaya naman breast milk or blood. Yun lang yung 4. So if a baby, breastfed pag Mhm. breastfed siya si mommy, HIV positive, tapos ininom niya yung breast milk ni mommy, maaaring makuha niya yon. Kung hindi nagagamot si mami. Pero paano maalis ang stigma? What do you Well, think is the way for us to actually eradicate that? Ako, number 1 dyan is awareness. So, myth busting. Tapos, Oo. Miss Jelly, I believe na kailangan makapartner natin ng DepEd at saka CHED dito. Kasi it starts in the 4 corners of a classroom and in the 4 corners of the house. Tama. 'Di ba? Kasi ang problema, number 1, sex is taboo. Ayaw pag-usapan. Kaya lang, sorry baka may brand akong masabi, pero mga bagets ngayon, TikTokers na, mahilig na yes. silang And mag-Tinder. it's out there. I mean, let's face it, it's not 2024. Iba na. Super accessible ng sex. But when you talk about it sa bahay, oy, bastos ka! O kaya naman yung mga teacher na nagtuturo, wag natin pag-usapan yan, pero nagtuturo sila about sex education. So after almost 4 decades na may ganito na may HIV, it's changed because it can be prevented. It can be actually, part of it can also be, I mean, is it safe for me to say cured? Some of it, kasi, Treated, parang mas maganda. better not cured, but treated and not be transferable anymore. So ano ba ang treatments na available nowadays? Miss Jelly, dudugtungan ko yung sinabi mo. Ang magandang tawag natin doon, U equals you. Yun yung campaign ngayon ng DOH at saka nila You- Catriona at Pia. So you equals you. Oh. Undetectable equals untransmittable. I love it. I Diba? love it. I mean, we should all know about this. So love yourself, as soon as you get yourself tested, pwede tayong by appointment or walk-in. Everything's confidential. And everything is free. Everything is free. Yun ang pinakamagaling. Ito namang case study natin. Paano naman natin sila matutulungan? They get assistance from DOH and Love Yourself, organizations like yours. They get the medicines and all that. Pero what about the after effects and the after help that they need? Yes. What is it that they really do need? Well, number 1 is kailangan nila ng life coaching. Kasi parang Mag-iiba ka ng lifestyle, ganun ba yun? kailangan mong i-reassess yung self mo. Oo. So, meron tayong dalawang aspect dyan. Physiologic. So, Oo. syempre, yan na yung gagawin natin. Oo. Galing dito, dadalhin sa triage natin, Ito kailangan mo gagamutin. inumin, ito kailangan mong gawin. Babalik ka Ganyan. every 3 months, Oo, ganyan. i-check up ka namin, okay na yan. So that's Yung- all medical, technical. Correct. Biomedical natin yan. Oo. Yung pangalawa natin ay psychosocial. Ito na yung pag-iisip mo kung paano ka na Yes. mabubuhay day to day. So sa mga taong walang what do you call this, support system, meron tayong tinatawag na life coaches. Dito po sa Love Yourself. Meron din kayo nandito. As soon as a person is tested positive, magpapalit po tayo from a counselor to a life coach. So Oh. that life coach can assist you during the first 6 months of your journey. What do you think is the best solution na pang long term? Specific sa mothers na who passed their HIV to their babies. I mean, for them, yung unit na yung ganon, especially for our case, anong magandang long-term plan for them? Well, very important long-term plan dyan. is Aside to- from the medicines, of course. Ang pinaka-importante yung long-term plan dyan is for you to make sure that you have a good relationship with your treatment hub. Okay, Kasi yes. habang buhay ngayon ang HIV, Forever, diba? pero it doesn't mean that your life will stop. Thank you very much, Doc Vin. And ngayon naman pag-uusapan namin ni Manoy kung paano ba talaga natin matutulungan ang projects ng Red Ribbon. Huwag kayong aalis. Magbabalik pa po ang si Manoy, ang ninong ko. So maraming salamat po. Buo po ang suporta namin, lalo na po si Manoy. Pati na rin po ang aming programang si Manoy ang ninong ko. Kaya dahil po dyan, meron po kaming munting sorpresa para sa inyo. Yan, ready na po ba kayo? Ready na! Ayan, halika samahan niyo po ako. Let's go, let's go. Mula Batangas, punta naman tayo ng Pasig.
Mga kapuso, nandito pa rin ako sa opisina ng Project Red Ribbon. Kasama pa rin natin Sir Ico, pati na rin po ang mga volunteers ng proyektong ito. Una sa lahat, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong kwento, sa pagiging inspirasyon po sa lahat at pagbibigyan ng dagdag kaalaman para sa amin tungkol nga po sa HIV. Talagang saludo kami sa inyong adikain na magbigay ng malawak na kamalayan tungkol sa HIV, pati na rin po sa persons living with HIV o PHIV, lalo na rin po sa mga nanay at anak na kasama niyo po. So maraming salamat po. Buo po ang suporta namin, lalo na po si Manoy, pati na rin po ang aming programang Si Manoy ang Ninong Ko. Kaya dahil po dyan, meron po kaming munting sorpresa para sa inyo. Yan, ready na po ba kayo? Ready na! Ayan, halika samahan niyo po ako. Let's go, let's go. Muli po sa Si Manoy ang Ninong Ko, tanggapin niyo po ang aming munting sorpresa! Lika, lika, lika! Okay, muli po sa Si Manoy ang Ninong Ko, tanggapin niyo po ang aming munting sorpresa. Para po sa mga pasyente na pumupunta sa inyo, sa inyong tanggapan, nag-provide po kami ng medical supplies, pati na rin po vitamins para sa mga bata. Ayan, hindi lang po yan. Meron din tayo mga gatas, saka konting pagkain po para may laman po ang sikmura ng mga bata para talaga lumakas ang resistensya nila. Galing! Salamat, salamat! Hindi lang po yan, nagtatapos. Meron din po tayong livelihood assistance para sa mga nanay po dun sa project nyo. Meron po tayong bracelet making, pati na rin po peanut livelihood para pandagdag kita sa kanyang mga tulong. Galing, galing! Thank you! Ayan po naway ang aming munting handog para sa inyo, mas matatag at makatulong po sa inyong proyekto. Kaya maraming salamat po ulit. Thank you. Maraming salamat din. Sir Ico, ano pong mensahe? Thank you very much. No? Alam nyo, marami kaming matutulungan dahil sa pagtulong niya ito. At sana, magtuloy-tuloy din yung pagtulong niya sa ibang tao, kagaya ng pagtulong niya sa amin. Maraming salamat. Congratulations po at thank you ulit. Huwag kayong bibitiw. Marami pa sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Kaya ipanalo, winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Naku, paano ba yan, Manoy? Mission accomplished na naman tayo today. Congrats, Jelly! Ganon din kina Pat at Andrea. Good job! Pero alam mo, Jelly, iba-iba ang pagsubok na pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Merong pang mas mabigat ang kanilang pinapasan. Kaya't lagi sana tayong nakahandang magmalasakit at umagapay. Tama. Ikaw, ako, tayong lahat, we deserve better. And we should demand better. Maging lakas at sandalan tayo ng isa't isa. Walang mas gaganda pa sa isang lipunan na nangingibabaw ang bayanihan, walang napag-iiwanan, at kung saan, winner tayo lahat. Winner ka rin dyan, Manoy! Nako, tapos na naman ang ating kwentuhan today. Maraming salamat po mga kapuso. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo, alas 7 ng umaga. At sa Cebu naman, 8 a.m. So, let's see each other and happy Sunday, everybody! Bye!